Yes, mga igala mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta? No? Kamusta diha, no? Nagulan na ba sa inyo hang dapit karong mga katambayan, no? Grabe to kagahapon siguro. To, nga? Na daghang stranded padulong south mga igala kahit tungod sa pagbundak sa ulan. No? Tong Monday mga igala, grabe tong no, pag 3 PM mga igala ni tungtong sa 40 degrees Celsius ang nahimong no, nahimong si tawagan ng mga igala, nahimong heat index. Sos pagkataon-taon, no, mga alas siguro taon-taon na gid mga igala, alas 4 ning kalit lag bundak ang ulan oy, nonsa. Anyways, mga katambayan, no, ato ang balikan mga igala, no. Doon nahitabo tong Monday mga igala, no, kun asa katong mga government agencies mga igala no kutob lang 3 PM. It's because of kaning kainang pamilyang mahalaga day, no. So 3 PM lang mga igala para makapangandam pa, no. So this is mga igala, no, in celebration of kaning family week, no. Every every last week of September mga igala mo na siyang ginatawag na Family Week mga igala, pursuant is a proclamation number 60 series of 1992 mga igala. Well, as we all know mga igala, no, okay, ang family is the basic unit of a society mga igala, no. Kun asa diha gid na magkuan gyud, no, kinahanglan gyud nato ni paligunon ning basic nga unit sa maong society mga igala para may mong malig-on, no, ang pagkayusa, no, or sa mga collaboration mga igala, any relationship sa ato adiri sa ato ang nasod, no. So while giila po na sa na po na sa Declaration of State Policy mga igala sa ato ang 1987 Philippine Constitution pod mga igala, no, nga ato ang protektahan, no, ang welfare sa matag pamilyang Pilipino. Although there are times na nagi karon no dysfunctional na ganang family mga igala, but the government right now mga igala is making ways like pag-celebrate na ning Family Week mga igala, no. So mo lagi na, no, kanang di na mapugan through differences mga igala, no. Di na maiwasan jud mga igala, no. Well, taor man pud ta, no. Anyways mga igala, nitong Lunes mga igala, no, sa gipaygay na dili kaning kapihan sa Davao mga igala, gihisgutan, no, sa ato ang City Social Welfare and Development Office mga igala na pinaagi sa asa naman to, nawala to kung asa naman to ang nadili mga igala. Katong dito kagahapon mga igala, no, gihisgutan, no, ang mga aktibidad mga igala ug unsa bagid ang mga serbisyo alang sa ato ang pamilya o matag pamilyang Dabawenyo mga igala, no, pursuant to this no. So natay mga nadungga din coming from Ma'am Rosevic Joey Matila Jaime mga igala, Vauci, focal person sa Davao, sa ato ang CSWD o mga igala. And pag-discuss po niya gamay mga igala ang mga activities, no, alang sa ato ang ginatawag nato nga Family Week mga igala. Anyways mga igala, di nato magdugay mga igala, no, okay, siya na itong pastoryahon mga igala, pinaagi ining iyang pahayag niya itong kapihan sa Davao mga igala, no. Anyways, medyo na loading ko da. Anyways, may igala paminaw na to mga igala ang Vauci focal person sa Davao City Social Welfare and Development Office, Ma'am Rosevic Joey Matila Jaime. Paminaw na to. Pamilya Day, no, for in celebration of the National Family Week. So this year 2024 National Family Week nag-fall siya sa September 23 to 27, and ang tema nato is ang pamilyang tumutugon sa pagbabago ng panahon.
So this week, we have also activities related to this celebration. Ang CSWDO, they are preparing for the Pamilyang Dabawenyo Idol Ko, and then on October, the awarding will be held in Davao. So this week, we also have the Migrant Workers Family Day on September 28. So this is also giving a chance for the migrant workers family to be together, to have a family fun day. And ang aming mga child development centers or kaning daycares, napad sila yung mga family fun day na ginakandak dito sa ilahang level in celebration of the family week. The Pamilyang Kainan Day is that na matagaan o time, no, because it is very important for family to bond, and usually magkahiusa jud ta pag kanang during sa meal time. So this year sa ato ang tema, it emphasizes no katong resilience and adaptability sa Filipino families towards the new challenges na labi na karong panahon that dili jud nato makailang na daghan jud og naagian nga challenges ang atong matag pamilya. So this time is very important for us to have a family bond, you know, and especially during meal time, and kanang magkaistoryahanan, no, kanang they will feel that they have a family, they belong to a family. Kay maupod to ang source of strength sa ato ang matag individual. So sometimes nakaligtaan na nato due to busy times. So today we are giving an opportunity na ano ang atong adlaw from work until 3 p.m. to shorten time para matagaan pod og higayon na makaprepare ang family to bond together. I understand na amoy program ang makatabang mo in terms of solving family issues. Can you elaborate on this? O unsa tong sagad nga maabot sa inyo sa CSWDO? Okay, so sa family welfare program nato is ang atong serbisyo makaingon ta nga from home to home, no, kung social welfare ang atong istoryahan. But when it comes to family concerns, ilabi na katong ato ang mga children in need of special protection, no, ginatabangan nato ang family. We do counseling for the family. Labi na kanyang responsible parenting, and we also conduct seminars for the parents for effective parenting services, and ginatabangan po nato itong mga victim survivors of domestic violence, and we do not only cater katong victim survivors but also katong mga perpetrators, because we understand the cycle of domestic violence. No, dili siya ma-stop if we will not also provide rehabilitative services to our perpetrators. So, holistic ang ato ang pagtanaw sa problema, dili lang sa individual, but the importance of family support. Yun po ang pinaka-root, no, kung unsaon nato pag-solve ang atong mga family problems. So, continuous ang atong programa sa CSWD on social preparation and people's participation in the community level, yung raising of awareness sa mga issues and concerns, and natay mga family congress, na apod tay mga family activities to give them time to bond, no, na we also provided interventions sa katong mga pamilya nga naay problema with regards to kaning marital conflicts. We also provide pre-marriage counseling for those would-be couples, and we also provide marital enhancement counseling services sa katong naay mga problema. So here in Davao City, we have barangay social workers assigned in every barangay, in 182 barangays.
para directly makalapit ang ato ang matag pamilya. And of course, kaning ato ang assistance for social protection no sa ato ang family, labi na katong sa mga poor communities, ato apod silang ginainganyo to engage in community initiatives para mas mapalambo ang ato ang pamilya in the community level. Ma'am, napa may data as to na-launch sa inyong ahensya kung pila ang mga pagpangabuso nga hitabo ya sulod mismo sa Panimalay? Yes, I have the data, but unfortunately, I don't have it right now. So, I cannot share kung pila ba ang as of now ang ato ang mga VAUSI cases. Pero naputay natala karon baguhay lang when it comes to pagpaduso o kaso against a family member. Natay available data on that? Yes, we have available data. Dito sa actually for VAU cases, for violence against women and their children cases, we also have the barangay VAUSI desk na nag-cater, and once they file the case, i-forward na nila sa ato ang police for legal assistance, and ang city po nato nag-provide of legal assistance for the victim survivors through the IGDB nato nga unit under the city mayor's office. Maunsa dapat ang himuon sulod sa Panimalay aron malikayan ni pagpangabuso o mas mapalig-on pa ang relasyon tali sa mga miyembro sa magbanay? Importante jud nga naay respetuhan na it is very important na magkahiusa ang matag pamilya o ilabi na ang magtiayon no kasi sila ang nag-manage sa household, and kung walay respeto dito jud mahitabo ang pagpangabuso. And of course mag-engage ta in community awareness programs kay wala pud ang uban kabalo kung unsa ang buhaton in times na naay mahitabo nga pagpangabuso, where to access service and how to report, and mahadlok pud sila mo report because they don't know na naaman di ay mo support sa ilaha. Thank you, Ma'am. So, mo to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Ma'am Rose with Joy Matilak, Joy Matilak Jaime, no? Ang VAUSI focal person sa Davao CSWD o mga igala, no? So, mo to siya ang mga kunay mga services mga igala, no? And aside from that, dapat yung mga unahan to activities, mo to mga nakalatag na mga activities, no, para sa mga OFW families, no, and that mo to yung mga napoy mo po tong gibanggit niya no, sa pangutanan ni Jandy tong Lunes mga igala, no, kung sa itong mga serbisyo, no, sa matag pamilya nga ginahatag ngadto sa mga matag pamilya nga Dabawenyo mga katambayan. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa importanteng pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga igala din itong palaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Well mga igala, no, karong tak na ato to ipadayon tong diskusyon na to tumilabing adlaw mga igala with regards aning pagpugong sa kaning rape mga igala. But anyways mga igala, kung may namduman na to mga igala, no, sa panahon na City Director si Colonel Alberto Lupas mga igala, no, City Director sa Davao City Police Office mga igala, no, nasa isa sa mga gibanggit dito ba nga nayo ba mga balik ko na to itong iskutan na to last time, di ba, rape, no, about rape and other sexual abuse mga igala, no, na yung mga instances mga igala doon yung mga biktima, no, nga dili na lang mo kuan kay masuko iyang mama, no, kay tungod ang perpetrator sa maong krimen kay ang ilahang padre de pamilya or within members of the family. And then ay isa sa mga lisod ana mga katambayan manggod, no, ang kung one of the members of the family may gala, of course ang mama mga gala dili ginadayon makakuan, no, dili dayon maka-action. It's because especially pag kung tayo papa or breadwinner ang perpetrator, medyo mawalaan sila og
kining courage mga higala, no? No nga ilang isumbong, it's because hadlok sila nga mawalaan sila og wala mo buhi sila ha. Di ba? So mo na ang isa sa mga isa sa mga dahilan nganong naay prevalence sa di man siya prevalence mga higala, but there are cases mga higala na incestuous or incest rape mga higala diri sa Davao City. And mo na isa sa mga lisod na kuanon mga higala, it's because si victim gusto na gisumbong na si mama, pwede mo to, okay, mo to si mama, ano? Or si tito nga nagabuhi sa ilaha, di ba? O si kuya, di ba? Mo na ang incest mga higala is di lamang kay sa amahan na within the family na siya mga higala, no nga basta same nga kapamilya na nimo mga higala. And then mo na mas sakit, no? Mo na mas sakit mga higala, no? Nga to sa biktima no nga doble dagok na siya sa biktima mga higala katungod mura kag walay kakampi ana wala jud kay kakampi ana. But anyways mga katambayan, no, ako pang ipangutanan na si Ma'am Rosevic Joey Matilak Jaime mga higala, no, ang VAUSI focal person mga higala. Kung unsa ba ang mga intervention, no? Well, dysfunctional lagi ni nga family mga higala, but unsa na to pagkuan mga higala, no, nga ma-save pa nato ni siya, no? Especially ang victim mga higala nga na biktima na gid mga higala niya kapamilya pa jud niya mo na sa mga kuan, or mo lagi na mga higala kung kinsa pa tong close mo ha ginasahan mo nga mo defense mo pa dai mo atake sa imo ha mo na sa mga pinakalisod mga higala. Anyways mga higala, to paminaon balik mga higala, no, ang VAUSI focal person sa Davao City Social Welfare and Development Office mga higala, wala mga higala si Ma'am Rosevic Joey Matilak Jaime mga higala. Paminaw na to. Sa itong ginahatag sa mga family, those nga na mga kaso sa incestuous rape, because mo magunang isa sa mga problema gud nga dili makasuhan ang isa sa member silang pamilya nga mga perpetrator sa incestuous rape. It's because padali pamilya or kuan wala na sila mubuhi sa ila. For incest case po, tama po ba? Okay, for the incest cases, actually we conduct rescue sa ato ang mga victims, and gina-pull out na mo, ilabi na kung ang perpetrator is within the household. So if we see the risk na they are with the family, the state has the mandate, no, to provide intervention, and we have protective custody. So here in Davao City, we have the quick response team for children's concern and the Kian Gabriel hotline for anti-child abuse, wherein they can call 24/7, open ang ato ang office, and immediately we will respond for if need rescue na, or ang ato ang mga victim, they can go to our barangay social workers assigned in every barangay, no, sa CSWDO. And we also provide legal assistance for filing of case. And usahay man gud ang uban kay dili sila gusto mag-file of case, no? But wala diha nag-stop ang ato ang serbisyo. We also provide a psychosocial intervention sa ato ang pamilya para ma-counseling ang bata kung unsa ang iyahang yagaan nga trauma, matabangan nato. We also coordinate with the SPMC-WCPU for the medical, legal, and the psychological intervention. Oo, about sa kating livelihood mo, it's because mo na concern nga si mama dili gusto nga i-pursue ang case because mawalaan sila o kuan wala panginabuhian or mabuhi sila ha. Okay, so part sa mandate sa CSWDO, and also naapod siya nakabutang sa ato ang balaod ni tagaan nato og psychosocial intervention. Included na po doon sa psychosocial intervention ang ating livelihood program, educational assistance program, and financial assistance program for in crisis situation. And another thing, sir, if naapoy ginahatag actually ang ato ang DOJ na assistance to the victim survivor. So walay angay ikabalaka if ever na ang padre de pamilya or katong breadwinner nila ang perpetrator.
Yes, sir. Ay, tabangan man namo pod ang mother, especially kung ang mother is nangangailangan ng livelihood assistance. We provide capability building. Tuluan nato siya og skills if labi na kung lack of skills. And then we provide also assistance for job placement if employable ang ato ang family member, no, and dili lang siya katong livelihood nga kwarta. Then we also have kanang mga skills development and kaning starter kits na atong ginahatag. If depende man gud na siya, sir, sa makita namo nga need sa ato ang family. So dito mi mag-base unsa ang appropriate intervention na among mahatag sa ilaha. How long po na siya mag-last, ma'am? Or kan ba na ba siya timeline kung until pila lang kay years or until sa maging sustainable sa Actually, the target is na mahimo silang self-reliant, no? Katong sustainable ang ato ang program sa ilaha. Ang uban mang good, di ba, wala pa nahuman ang kaso. So, provide gihapon namo ang ilahang legal assistance and financial assistance. Ilabi na, kanaganing mo adto sa korte. So, we provide transportation assistance. It could be in financial or it could be na kami mismo ang mag-provide of service sa ilaha na gina-assist jud siya sa social worker going to courts. Isa na ba na na intervention sa family niya antod kapag paghapon ina-custody pa paghapon ninyo ang victim? We do parenting capability assessment kasi temporary lang ang ato ang mga bata sa center. Kay ang ano jud nato is na jud sila sa ilahang pamilya. Mao jud ko ang mas makatabang sa ilaha nga naa sila pamilya lahi man gud tong naa sa center. So temporary lang jud. So pag naa nami ma-assess na capable to custody the child, kung dili man ang iyahang immediate parent, kay katong ingon nimo, sir, is incest case man to siya, diba? If dili capable ang parent, we also look for other guardians niya nga pwede sa iyaha, mag-custody. We are ensuring na makaya niya maprotektahan ang security po sa bata o ma-provide ang iyahang mga rights and needs. So, mo to mga katambayan, no, ang payag, no, with ni Ma'am Rose Vic Joey Matilak Jaime, mga igala. May tungod sa serbisyo, mga igala. Anyways, mga igala, grabe na, gipakusgan na sa to ang government, mga igala, mga, no, mapapulis man, or even ang atong local government unit, mga igala, no, kanang hands-on sila sa mga yun, ani nga mga problema, mga igala, no, hands-on sila sa pagsulbad ani nga mga problema. It's because di pod lalim pod, mga igala, po no, nagian pod sa mga biktima pod, no. So anyways, unta, no, mo lagi na, no, with the KP3 sa Talomo Police Station o unsa pa ba na, mga igala, no, ani nga programa nga to ang city government, mga igala. Hopefully maundang na di man sa maundang, dapat maundang yun. Mo gina dapat mga ila maundang gina siya, mga igala, no. Aron nga nanata sa modern nanata sa modern era karon, mga igala, no. Postmodern na gay siguro. No, nanata sa internet era, mga igala, dapat maging no, maging aware, maging educated na ta. Nga sa mga butang-butang, no. Nga dili tanang butang nga kay gusto nimo makuha dayon nimo. Ay nako. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras. Ang sunod po na usab, no, sa tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang alas sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, sa bawak po inyo nakauban Armando Venegito. Dagang salamat o mayang adlaw, amping ta kanunay, mga katambayan.